Alam niyo mga kapatid, parang ayaw ko nang tanungin niyo kumusta na kayo. Alam niyo bakit? Sigurado dito ng part, talagang malakas. Yung dito ng part, ang nangyari. Di ba, mga kapatid? So anyway, sabihin niyo sa katabi niyo. I'm glad. You are here. Amen, amen. Siguro yung mga nasa likod, mga kapatid, hindi na kayo umupo dito. Para sabi ni Pastor doon, yung mga pinapan natin yung mga upuan sa harapan. Okay, sige, mag-sipo na po tayo mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, napakainit ang panahon. Pero huwag tayo magreklamo mga kapatid. Lalo pa tayo magpasalamat mga kapatid. Kahit mainit, alam niyo kung bakit mga kapatid na tayo magpasalamat sa init. Kasi tayo, mas lagi tayo mga kapatid na makakaranas ng init. Bakit mga kapatid? Alam niyo sa mga bansa na sila ay nagkukulang ng tinatawag na ultraviolet radiation, mayroong inverse correlation mga kapatid. Kapag kulang tayo ng sunlight, kasi maraming mga bansa mga kapatid na nagkukulang sa sunlight. So ibig sabihin, kulang sila ng vitamin D. Okay? And vitamin D, mga kapatid, iyon ang nag-i-increase. 54% nag-i-increase yan ng risk in dementia, mga kapatid. Kaya, lucky pa rin tayo, mga kapatid. Lalong-lalo lang sa kumain niyo, mga kapatid. Di ba sa mga countries na kulang sila ng araw, mas mataas ang kanilang rate ng dementia. Amen ba mga kapatid? Sa kalaman natin, that's why sa Pilipinas mga kapatid, ay mainit na lugar ang bansa mga kapatid. Kukunti lang doon ang may dementia. Mga kapatid. Pero for now mga kapatid, hindi naman siguro baka mga kapatid yung iba ay nagka-dementia na. Nakalimutan na yung pagsamba. Mga kapatid, hindi naman siguro. Siguro because of the good weather, ay talagang pumunta sa mga pasyalan, mga kapatid. Di ba? Ayaw ko kung may dumadaan sa Facebook yung mga kapatid. Di ba? Yung pumunta sa pasyalan, punong-puno yung sasakyan hanggang sa tuktok. Di ba? Dumaan sa Facebook niyo yan, mga kapatid. Punong-puno, sabit dito, sabit doon, hanggang sa tuktok, punong-puno, mga kapatid. But going to church, mangilan-ngilan. Nakakalungkot, di ba, mga kapatid? Nakakalungkot. So, sige, mga kapatid. Magpatuloy sa ating pagpuri pagsamba sa Panginoon. At although tayo ay, sabi ko nga kanina, mga kapatid, yung dito ng part, halos kumpleto. May kulang ko pa dito, Sister Alice, Sister MJ. I know Sister MJ ay nagpaalam si Sister MJ actually, sa prayer group na nakakumit na siya for this Sunday. Na meron siyang importanteng puntahan. Kaya minsan tayo mga kapatid, tayo mga group leaders sa ating mga prayer group, I think it's also our responsibility to remind our members, mga kapatid, na, oy, Sunday bukas ha, kita-kits tayo. Di ba, mga kapatid? I-remind natin sila na baka meron silang pupuntahan
O sana hindi naman sila nagka-dementia, mga kapatid. So we have to remind them also para maalala nila ang Panginoon. So sabi ko nga sa CMJ, ng prayer meeting, nagsabi si Sister MJ, which is naman maunawaan natin mga kapatid. So na mga kapatid ay simulan natin ang itong napakahalagang pagkulay-kulayan natin mga kapatid. Ito ay pinamagatang ang muling pagtatayo ng mga nasira. Amen. Amen. At bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay manalangin. And let us bow our heads in the presence of the Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for this moment that you gathered us, mga kapatid. Minsan sinabi mo, Panginoon, in Matthew 18:20, na sapagkat dalawa man o tatlo na nagtipon-tipon sa pangalan mo, you are in the midst of us. O Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sabi po pagtipon-tipon, Lord, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ay kasama namin. Samahan mo kami po, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng mga salita po, Panginoon. Ano man ang marinig namin, ano man ang kapahayagan ng mga salita po, Panginoon, na ito ay magpapalakas sa aming pong pananampalataya, sa aming pong spiritual na buhay po, Panginoon. Lord, buksan mo po, Panginoon, aming mga spiritual senses sa mga oras na ito, Panginoon, upang marinig namin, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong katuruan, ang iyong mga kapahayagan. Lord, naway ito aming malakaran sa aming buhay. Lord, pagpalain mo po ang bawat sa amin. In Jesus' mighty name, Amen. Okay mga kapatid. Muli ulitin ko ang pamagat, ang muling pagtatayo ng mga nasira. Alam niyo mga kapatid, madalas sa buhay, diba? Dumarating tayo mga kapatid doon sa point na kung saan nararamdaman natin yung pagod, yung pagbagsak, mga kapatid. Diba? Marahil may mga nasirang mga relasyon, nawalan ng pangarap, nawalan ng pag-asa, mga kapatid. O yung malalim na sugat mula sa nakaraan. Kaya, sa mga panahon yon mga kapatid, parang napaka-imposible na ibalik pa ang dati. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya, pero ang magandang balita ito mga kapatid, na walang sira o nawasak mga kapatid na sitwasyon na hindi kaya ayusin ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Kasi maliwanag sa sinabi in Awit 143 verse 3, mga kapatid, na pinagagaling niya ang mga may sirang puso at itinatali niya ang kanyang mga sugat. Mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, inaayos ng Diyos kung anong sinira ng tao sa iyo, kung anong sinira ng tao sa atin, mga kapatid. Di ba? Yung mga salita, minsan sumusugat yan na napakalalim. Di ba? May narinig tayo talagang napakasakit na habang buhay na hindi natin makakalimutan. Amen ba mga kapatid? May mga tiwala na nawasak. Nagtitiwala tayo sa kapwa mga kapatid. Pero at the end, nawawasak lamang. Mga kapatid, may mga bahagi na naiwang, alam niyo yung pasa sa mga kamay mga kapatid. Yung taong inakala natin na magpro-protect sa atin. Di ba? Naiwan yan mga kapatid. Maaring ang mga tao ay lumayo, mga kapatid, without looking back. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi niya yan nagawa. God never did. Mga kapatid, di ba? Bagkus ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid,
tinitipon niya ang lahat, ang bawat sirang bagay, mga kapatid. He gathers every broken piece, mga kapatid, na mayroong paglalambing sa atin. Di ba? Ang Diyos dito, mga kapatid, ay pinananambalik niya kung sa akala natin, yung iniisip natin, mga kapatid, ay hindi na natin may sasalba pa. Di ba? Meron kasi tayo, minsan, wala na yun. Hindi ko na yun kayang i-save pa, mga kapatid. Dahil ang Diyos, mga kapatid, kung saan may sakit, Diyos ang nagtatanim ng kapayapaan. Di ba, mga kapatid? Kaya ang Diyos, mga kapatid, kung mayroon tayong mga scars, mayroon tayong mga piklat, mga kapatid, sa nakaraan, pero ang Diyos, sinusulat niya, mga kapatid, ang ating mga kwento. Yung kwento natin ng ating kaligtasan, yung ating survival, kinukwento niya ang ating mga biyaya. Mga kapatid, di ba? Kung ang iba, mga kapatid, ay sumira, mga kapatid, pero ang Diyos, tinatayo niya muli, mga kapatid, na isang bagay na mas malakas, mas stronger, mga kapatid, at mas malayong, mas mabuti. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya, mga kapatid, sa Diyos, ay walang masyadong sira, mga kapatid, na hindi niya kayang ayusin. Nothing is impossible to God. Tandaan natin yan, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na naniniwala sa kakayahan ng Diyos. Kakayahan niya magpagaling, magpabago, mga kapatid, magtubos. Gaano man kasira, mga kapatid, ang ating sitwasyon sa buhay, ang Diyos ay may kapangyarihan na magpanumbalik, na gawing lahat ng mga bagay, mga kapatid, bago. Diba? Madalas, mga kapatid, yung ginagawa ng Diyos ay mas mabuti, mas maganda para sa atin kaysa dati. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ang pinakadakilang tagapagpanumbalik, mga kapatid. Siya nagtitipon ng mga nagdurog ng piraso ng buhay. At muli niya itinatayo, mga kapatid, na mas maganda, mas mabuti. Kaya, kapag ang sakit, mga kapatid, ay iniwan kang durog na durog, nangako ang Diyos. Tandaan, mga kapatid, God promised na paggagalingin niya ang iyong puso. Ibabalik niya, mga kapatid, ang mga nawala sa iyo. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya, in the book of Nehemiah, mga kapatid, nabasa natin ito, in the book of, sa ating pag-aaral, sa ating Bible study, sa aklat ng Nehemiah, mga kapatid, di ba? Yung mga Hudyo ay, they were in the same predicament, mga kapatid. Nasa pareho silang kawalan ng yung sitwasyon nila ay talagang napakasama, mga kapatid. Di ba? Malubhang kalagayan. Yung buhay nila, mga kapatid, ay, nawalan sila ng mga bahay, nawalan sila mga tahanan, di ba, mga kapatid? Yung iba talagang nag-escape sila. Umalis sila, mga kapatid. Na kahit sa kanilang kalayaan, mga kapatid, ay naranasan pa rin nila ang pighati. Di ba? Bumalik sila. Di ba? Bumalik sila sa Babylonia, ay sa Jerusalem. Pero ang kanilang mga tahanan ay mga sira-sira. Di ba? Yung mga pader ay mga sira-sira, mga kapatid. Talagang sila'y, they were in disgrace, mga kapatid. At ito ang masaklap, mga kapatid.
Wala silang ka-idea, mga kapatid, how to repair their city. Kung paano nila itayo muli ang kanilang syudad, mga kapatid. Wala silang ka-idea, mga kapatid. So they don't know what will be their safety, their dignity, mga kapatid. Do we have the idea sa ating buhay, mga kapatid? You know, sa biyaya ng Diyos, ginamit ng Diyos si Propeta Nehemiah, mga kapatid. Di ba? Upang bigyan yung mga Jewish people, mga kapatid, ng pag-asa muli. Di ba, mga kapatid? Dahil ang buhay nila, mga kapatid, ay talagang magulo. Imagine you don't have, wala silang mga bahay, wala silang ka-idea, mga kapatid, or wala silang address. TNT, mga kapatid. Di ba? Walang mag-protect sa kanila, mga kapatid. Tulad tayo, mga kapatid, na nandito sa na minsan natatakot tayo, we don't have the protection, we don't have the address, TNT tayo, mga kapatid. At ito, nakalimutan nila, mga kapatid, they forgotten the miracles of the past. Yung mga himala ng Diyos sa nakaraan, mga kapatid, nakalimutan nila, binaliwala nila, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos at nawalan sila ng pag-asa. Pero, mga kapatid, tumayo si Nehemiah, mga kapatid, he stood in the gap at nanalangin siya. At ito ang panalangin niya, mga kapatid. Please, remember the promise you made to Moses. You told him that if we were unfaithful, you would scatter us among foreign nations. But you also said that no matter how far away we were, we could turn to you and start obeying your laws. Then you would bring us back to the place where you have chosen to be worshipped. Our Lord, I am praying for your servant. Mga kapatid, iyan ang panalangin ni Propeta Nehemiah. Mga kapatid, maaaring siguro makarelate kayo o this, mga kapatid, na kayo ba yung pakiramdam nyo, mga kapatid, ay tulad ng mga tao ng Israel sa ngayon? Yung buhay ba ninyo, mga kapatid, ay talagang overwhelming o hindi na matiis? Di ba? Mayroon tayong buhay na ganun, mga kapatid. Minsan hindi na natin kaya, hindi na natin matiis. Di ba? Mga kapatid. Minsan nalulula tayo sa ating buhay. Alam niyo, mga kapatid, maraming taon ang nagdaan. And I stood in the similar place. Tumayo din ako, mga kapatid, sa parehong kalagayan. And I needed to rebuild my world, mga kapatid. Kailangan kong itayo aking mundo, mga kapatid. Dahil nakita ko, mga kapatid, I found myself in a broken marriage. And I know you know that, mga kapatid. My book is open, mga kapatid. At nagsimula ako, mga kapatid, upang hanapin for another home. Nagsimula ako, mga kapatid, to start a new start, a new beginning. A new fresh perspective, mga kapatid, sa buhay. Hinahanap ko yun, mga kapatid. Ang bagong simula, ang bagong pananaw sa buhay, mga kapatid. Siguro, mga kapatid, kung napunta ako sa Canada, I don't think so na makilala ko ang Panginoon.
Because during that time, mga kapatid, I supposed to be in Canada. Pero bakit ginawa ng Diyos na dito ako papuntahin sa United Kingdom at ginawa niya akong lingkod, mga kapatid, ng kanyang ubasan? You know, I had to choose, mga kapatid, either to live in, mamuhay ako, mga kapatid, sa wasak, or unti-unti kong itayo muli ang aking buhay, mga kapatid. Alam niyo, tulad ng, di ba yung hollow block, unti-unti mo yung ikakamada, iasintada, mga kapatid. Ganun ang buhay. Unti-unti mo ikakamada, isalansan, mga kapatid. Di ba? You know, alam niyo, mga kapatid, sometimes you have to gain. Kailangan mo, mga kapatid, you need to gain perspective on your situation. Kailangan natin, mga kapatid, yung pananaw sa ating mga sitwasyon sa buhay. Di ba? Kaya, lalo na, mga kapatid, sa kalagitnaan, in the midst of heartaches, sa gitna ng pighati, mga kapatid, your selfishness, dito, mga kapatid, or the sense of wala ng pag-asa, hopelessness, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, kailangan nating sumalamin. We have to reflect, mga kapatid, at tayo umupo. We have to sit quietly. Umupo tayo ng tahimik, mga kapatid. At i-determine natin, mga kapatid, yung healthy changes, yung pagbabago, mga kapatid, sa ating personal na buhay. Amen ba, mga kapatid? We have to determine, mga kapatid. Tignan natin yung malusog natin, yung malakas natin ng pagbabago, mga kapatid, sa ating personal na buhay. At itong proseso na proseso na itong ginagawa natin, mga kapatid, ito ay inahayaan tayo, mga kapatid, na itayo natin muli ang ating mga pag-uugali, ang ating character, mga kapatid. Kung dati tayo ay ganito, ganyan, mga kapatid, itayo natin muli ang ating pag-uugali. Kung dati tayo ay marites, kung dati tayo ay laging maraming sinasabi at the back of others, mga kapatid, we have to change, mga kapatid. Kung pinakakialaman natin ang kwento ng iba, ang buhay ng iba, mga kapatid, we have to change. Mind your own business. Amen ba, mga kapatid? Amen. You know why? Because kilalanin natin, mga kapatid, na tayo, we have the word, may halaga, ang kahalagaan natin o karapat-dapat tayo, mga kapatid, sa mata ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Are you willing, mga kapatid, itong tanong ko sa inyo, are you willing to ask God to fulfill, matupad ang kanyang pangako, mga kapatid, to refresh and rebuild your life? Or, maybe you are like Nehemiah. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, kapatid! Kapatid! Nehemiah ka ba? Nehemiah ka ba? Dahil si Nehemiah, mga kapatid, ay tumutulong siya upang siya mamagitan, mga kapatid, sa iba. At inihikayat niya, mga kapatid, ang iba, yung nangangailangan. Inihikayat ni Nehemiah, mga kapatid. Because once you take step of obedience, mga kapatid, He will keep you move ahead. Diba? Because God is in the business of rebuilding a broken lives, mga kapatid. Ang Diyos ang nagtatayo muli ng mga nasira. Mga kapatid, kapag pinapasok natin ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi lang niya basta itinatama, mga kapatid, ang mga nasira, yung nasirang relasyon, nawalan ng pangarap,
malalim na sugat, mga kapatid, mula sa nakaraan, ginagawa niya itong mas matibay, mas maganda, mga kapatid, at mas kapakinabang kaysa dati. Kaya ang bawat scars natin, mga kapatid, na natamo, yan ay tanda hindi yan tanda ng pagkatalo, mga kapatid, kundi patunay ng kanyang kagalingan at biyaya sa inyong buhay. Amen ba, mga kapatid? Kaya huwag kang matakot, mga kapatid. Iharap sa Diyos ang mga piraso ng iyong buhay. The pieces of your life, the broken pieces of your life, you have to present that to God, present that to Jesus. Mga kapatid, at hayaan mo ang Panginoon ang magtayo ng pundasyon ng iyong bagong pag-asa. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya walang pagbabago, mga kapatid. Walang tagumpay kung walang pasakit o pagdurusa. Di ba? No to changes, mga kapatid. No success, mga kapatid, kung hindi tayo dumaan sa mga pasakit, hindi tayo dumaan sa mga pagdudurusa sa buhay. Mga kapatid, maaring naranasan natin, mga kapatid, ang paghihirap, yung pagkasira ngayon, pero hindi hinahayaan ng Diyos na masira ka, kapatid. Hinahayaan ng Diyos na magawa mo, hindi ka nitong, kapatid, winawasak, kundi inuhubog ka ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya, yung pagkasira, mga kapatid, you know, when God's breaking, it's really different. Ibang-iba, mga kapatid. Because when God breaks us, mga kapatid, He does not leave us alone, mga kapatid. He stays with us. Di ba? Sa process, the process, mga kapatid, God stays with us. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya hindi ka mag-isa, kapatid. Kasama natin ang Diyos. Hindi siya nag-iiwan, hindi siya maalis, hindi siya bumibitiw, mga kapatid. Minsan tayo lang naman kasi umaalis eh. Tayo bumibitiw, mga kapatid. But look, Jesus, hindi tayo iniwanan, hindi bumibitaw sa atin, mga kapatid. Di ba? Kaya ngayon pagsamba na ito, na araw ng pagsamba para sa Kanya, mga kapatid. Di ba? Tayo bumibitiw. Di ba? Kaya, mapalad kayo, mga kapatid, na nandirito na hindi bumibitiw sa Panginoon. Pero pagkandali Panginoon. Kaya, kung mas malalim yung sakit, mga kapatid, mas mabuti at mas maganda yung kapalit. Amen, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, ito, unahan na kita dito, mga kapatid. Because this is not to scare you. Hindi sa tatakutin kita, mga kapatid, but to prepare you. Pero tatagalan mo lang, kapatid. Because it takes pain to have progress. It takes a trial to have a powerful testimony. Kaya itong mga nagtitismony, nagpatuto sa harapan, mga kapatid, yan ay talagang naranasan nila. Yan ay talagang makapangyarihan patutuo, mga kapatid. In God, mga kapatid, God is doing something that's far beyond what you can imagine. Amen ba, mga kapatid? Amen. It may be painful now, mga kapatid. Maaaring ngayon ay masakit, mga kapatid. But it won't last any longer. Hindi yan magtatagal, mga kapatid. That ang gusto ng Diyos, mga kapatid, He wants the wiser, the stronger, and better version of you. Amen ba, mga kapatid? Yeah. Be patient in the process, mga kapatid. Magtiis tayo, magtiyaga tayo, mga kapatid, in the process na ginagawa ng Diyos para sa atin. Yeah. Kahit, mga kapatid, even in the most painful breaking, mga kapatid,
God is still in control. He is building you. Kapatid. Kaya, nang matapos masunog mga kapatid at mawasak ang mga pader ng Jerusalem, pinaunahan ni Nehemia ang mga Hudyo upang muling itayo ang mga pader sa kabila ng matinding panglalait. Diba? We've learned this mga kapatid sa ating Bible study. Yung banta sa kanila ng mga kaaway. Kaya sa pamamagitan mga kapatid ng panalangin at pagtutulungan, ang mga physical na kasiraan ay maaring may tayo muli. Hindi lamang, mga kapatid, hindi lamang physical na pader ang kayang buuin ng Diyos, kundi pati na rin mga kapatid, yung ating mga emosyonal, yung ating mga spiritual na sugat, mga kapatid, iyan ay bubuin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos. Yung mga dulot ng ating mga kaliguan, mga kapatid. Nangako ang Diyos, mga kapatid, na sa kanyang bayan na ibabalik niya ang mga taong nasayang dahil sa pananalansa ng mga balang, mga kapatid. Kahit mukhang huli na, mga kapatid, or nawasak man ang nakaraan, may kapangyarihan ng Diyos na magbuhos ng panibagong pag-asa at biyaya sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? Kaya anuman ang nawala sa iyo kapatid, anuman ang nasira sa iyo, nawalan ka man ng mama, nawalan ka man ng papa, nawalan ka man ng kahinaan sa relasyon mga kapatid, nawalan ka man ng pananalapi, kapatid, magtiwala ka at ibabalik ng Diyos ang nawala sa iyo. Amen ba mga kapatid? Kaya, kung matatandaan nyo mga kapatid, yung ipinakita ng Panginoong Isus, yung talinhaga doon sa libugha, mga kapatid na anak, diba? Kaano man kalayo mga kapatid ang narating ng isang tao, or gaano man kalaki mga kapatid ang nasira sa relasyon ng pamilya, mga kapatid, hanggang tanggapin, hanggang patawarin at buuin muli ng Diyos ang mga nagbagong buhay. Amen ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, hindi natin kayang ayusin ang ating sarili. Amen ba mga kapatid? Sa inyo mga kapatid, sa atin, do you think kaya natin ayusin ang ating sarili? Mga kapatid? Di ba? Hindi natin, we cannot heal mga kapatid. We cannot restore ourselves mga kapatid. Only God can do. Ang Diyos lamang mga kapatid. The only way mga kapatid to find ourselves whole and revived is to go back to our Creator. Mga kapatid. Di ba? Walang gulo sa ating buhay, mga kapatid, na napakalaki na hindi kayang ayusin ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? In case na hindi nyo alam, mga kapatid, hindi ka sobrang magulo. You are not too messed up. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka masyadong magulo. Hindi ka masyadong magulo. Hindi ka sobrang makasalanan. Hindi ka sobrang makasalanan. Hindi ka sobrang malayo. Hindi ka sobrang malayo. Hindi ka sobrang nasira. Hindi ka sobrang nasira. Mga kapatid, just go back to Jesus. Amen. Because Jesus is waiting for you